house-timers, welcome back to my channel. Nandito na tayo sa ating destinasyon sa Zaya Treehouse, Tanaw sa Anla. At alam nyo ba na itong acacia tree na to ay century old na? Alam nyo ba kung ilang taon yung century? Hindi ko rin alam. So tara, akyatin na natin para malaman natin kung ano ang itsura ng room na to. Okay, so tadan! Ito na. Bubuksan na natin. May queen size bed, air condition unit, mayroon din electric fan, and may mga toiletries din, except towel. Nandito na nga pala tayo sa loob, guys, ng Zaya Treehouse. So, sabi ko kanina, dito tayo mag-overnight. Ayan, naririnig ko yung patak ng ulan sa bubong. So, siguro dito matulog. First time nating mararanasan ang matulog sa ganito. Sa tree house. Ang akala ko nga sobrang taas niya. Yung parang nakabitin ka talaga. Pero hindi naman pala. At saka ano naman siya, safe naman. Yung room, tamang-tama lang para sa dalawang tao. Tulugan lang talaga. Ang washroom ay nasa baba. At saka yung pwedeng magluto, nasa baba din. Ito naman ang kitchen ng treehouse. And naandito din ang washroom. Sabi ko nga kanina, nasa baba lang. Ito ang itsura ng washroom. May shower din. Of course, kasi kailangan yan. And, ayan, may water. May naka-reserve nga na water. Tapos, may toilet. Meron din ditong garden set kung gusto magpahangin. Dito nga pala, pwede rin magluto. Kaya kompleto. Pwedeng gumamit ng mga kitchen utensils. At saka, free na rin yung water. Yung mga mineral water, libre na rin yan. Kaya lang kasi kami ayaw na namin magluto, kaya o-order na lang tayo ng pagkain. Kasi pwede rin naman umorder dito sa kanila. Ito ang pinakang mini bar, tapos dito din ang entrance papunta doon sa itong cabin na to. Dito naman ang entrance papunta sa pangalawang cabin. Na itong cabin na to, katulad nung isa, pang groupie din kasi malaki siya, up and down. Tapos, kompleto. May kitchen, may CR, pwedeng mag-video okay. Tapos, ang taas, maraming mga beds. And then, meron din siyang sariling pool. Puntahan natin. Nandoon banda. Dahan-dahan lang tayo kasi medyo madulas at maulan. Dito, mayroong kubo. And kung pwedeng, kung gusto magpahinga, meron din siyang bed. O diba, ang ganda ng kubo. And sa baba, ayun na yung pool. O diba? Ang ganda. Personalized. At secluded siya. Ang daming puno sa paligid. Doon naman sa isang cabin, may sarili din yung pool. At yan ang kubo niya. And andito naman ang pool. Ka-out lang kasi ng guest kaya nililinis pa ngayon ulit. Maraming puno dito ng ano nga bang tawag dito? Nakalimutan ko na. Kalachuchi ata. Tapos paglabas, ito highway agad. Andun naman yung pool ng isang room. Napakatahimik dito. Plus, kaalis lang ng mga guests.
Kaya kami lang ulit ang tao. Maswerte kapag ganito dahil hindi mahirap mag-video, wala tayong mahahagip na iba. So ngayon iikot tayo dito sa kabilang side. Saka tignan natin kung makakapunta tayo doon sa dagat. Try nating pumunta doon sa shore. Kasi nga, ang baba nito ay dagat na kaagad. Dahan-dahan lang tayo sa paglalakad. Kasi madulas ang semento. Ayun na ang dagat. Ang lalaki ng alon. Ito nga pala guys, free kayak. Siguro ito yung ginagamit. At mayroon dito duyan. Kaya lang, nako, malalaki naman ang alon. Oh, ha? Diba nandito na tayo sa baba? Sayang hindi tayo makapagduyan. Kasi ako, ayoko dyan, nakakatakot. Balik na tayo sa taas. Ilang steps din yan. Mabuti yun para pumaya tayo. Kapagod din, ha? Ang kagandahan lang dito guys kasi along the highway lang. Kaya wala nang lalakarin na malayo bago makapag-check-in. Kasi highway na agad yan eh. Nga pala, nagbayad tayo ng 2,500 overnight. Kasama na ang breakfast and of course, parking. Naglalakad tayo dito sa tabi ng dagat. Nakapangtulog na tayo kasi maraming lamok sa labas. O ayan, naririnig nyo ba yan? Ang dami-daming aso. Kasi nga, bakit naman kasi pumunta-punta pa dito sa tabi ng dagat. Ang lamig. Lamig ng hangin. Malakas na. Buti nakasweater tayo. Ayun, iniwan na tayo ng isang taong. Ang ganda ng dinadaanan namin, no? Nasa tabi kami ng dagat na mamaybay kami sa shoreline. Tapos dito may bundok. Okay, so paakyat na tayo ngayon. Ayan na, uphill na. Ito yung dinaanan namin kanina. Nung papunta pa lang kami dito, tingnan nyo naman kung gaano ka zigzag yan. Tapos uphill and downhill pa yan. Tapos ang dulas ng kalsada kasi nga umuulan siya. Mabuti na lang at hindi busy dito, konti lang dumadaan ng mga sasakyan. Tsaka ang ganda ng tanawin dito. Tingnan nyo naman both sides, 'di ba? Malilibang kayo talaga. Plus factor pa yung kapag nakita mo yung dagat, kapag sa tabi na naman ulit kayo dumaan. Plus ang gaganda ng mga bahay, guys. Malalaki ang bahay dito. Tapos ang likuran nila dagat na. O di ba kakaiba? Kasi yung common na nakikita natin, yung mga bahay na nasa tabi ng dagat, di ba mga pawid or mga nipa lang, pero dito hindi ganon. So yun yung kagandahan kapag nagagala tayo, pag pumupunta tayo sa ibang lugar, dahil nakakakita tayo ng mga kaibahan sa paligid, di ba? Mako-compare natin sa ibang lugar. So masasabi natin kung progressive ba ang isang pamayanan or hindi. Doon nakikita ang ekonomiya. Sa paggagala kasi na katulad nito, hindi lang natin binubusog ang mata natin sa magagandang tanawin, kundi pinapagana din dapat natin ang ating isipan. Dapat nag-a-analyze din tayo sa mga lugar na pinupuntahan natin. Ano nga pala yung reaction mo dun sa pagtulog natin sa tree house? Anong masasabi mo dun? Malamig. Malamig? Siyempre malamig kasi naka-aircon eh. Ano pa?
kang kakaibang reaction doon? Wala kang kakaibang experience doon nung umulan? Nakikinig mo yung Oh, yun lang. Ako, ito talaga yung reaction ko. Aside from nakikinig ko yung ulan na pumapatak doon sa bubong, ang pakiramdam ko talaga, parang yung ulan tumatagos doon sa bubong pero hindi ako natatamaan, hindi ako nababasa. Kasi ang baba, masyadong, ayun, mababa lang yung bubong. Kaya dinig na dinig mo talaga yung patak ng ulan. Parang na-stress ako dahil sa patak ng ulan. Isa pa talaga sa mga reasons kung bakit hindi ako nakatulog. Kasi lagi kong sinisilip yung yung mayroong kasing butas dun sa may sa pinakamalaking trunk ng puno. Lagi kong tinitingnan, baka mamaya may gumagapang na palag ahas. At saka pag may tumutunog dun sa bubong, iniisip ko, naku baka mamaya na pala to, may aswang na pala. Kasi super malaki yung puno. At saka ilang taon ba yung century? 100 ba? O gano'n na siya katanda yung puno ng acacia kung saan ginawa yung ba. That's it for our vlog. I hope you enjoyed watching, but please don't forget to subscribe my channel, Pastime etc. and hit that bell for you to be notified with the next upload. Shout out nga pala sa lahat ng staff doon sa Tanaw sa Anilao. Maraming salamat. Thank you so much and have a good one. Bye!